Kung maglalaro si De'Aaron Fox sa Game 2 ng OKC at ng Spurs, ibig sabihin nito lalakas pa ngayon ng team ni Wembanyama. Day-to-day ang nakalagay sa status ni De'Aaron Fox at hindi rin grabe ang kanyang injury, kaya may chance na makikita nga natin siya sa Game 2 ng OKC at Spurs. Ang unang laro ng Western Conference Finals ay talagang tumupad sa inaasahan o expectation ng marami at maaring ito palang ang simula ng maraming playoff battles sa pagitan ng dalawang kupunan na ito na inaasahang mamamayani sa mga susunod na taon, Spurs at OKC na parehong mga bata pa ang kanilang mga star players. Matapos mapanood ang pagtanggap ni Shai Gilgeous-Alexander ng MVP trophy bago magsimula ang laro, si Victor Wembanyama naman ang naging pinakamahusay na manlalaro sa court sa unang laban ng serye. Pero nagawa pa ring makabalik ng defending champions mula sa double-digit deficit sa fourth quarter. Yun nga lang, itong si Wembanyama hindi nagpapigil eh. Ibang klase ang laro na kanyang ipinakita. 41 points, 24 rebounds ang kanyang nagawa. Nakasingit si Gilgeous-Alexander sa depensa at bumira ng dunk kay Wembanyama na bahagyang nahuli sa depensa para bigyan ng OKC ng 3 puntos na kalamangan sa nalalabing 1 minuto ng unang overtime. Pero tinabla naman ni Wembanyama ang laro sa pamamagitan ng isang pull-up 3. Talaga namang binuhat ni Wembanyama ang Spurs sa game at marami ang nagsasabi ngayon na halos 50-50 na ang labanan ng dalawang teams na ito sa serye, na noong una ang prediction ng karamihan ay OKC ang makakalamang, pero nakita nila na iba ang Wembanyama na naghalimaw sa game. At kung ganito pa rin ang laro niya sa buong serye ng OKC at Spurs, talaga namang nalalagay sa alanganin ng defending champions na Oklahoma City Thunder. Sa huli, sadyang napakahusay ni Wembanyama. Ang kanyang 41 points, 24 rebounds at 3 blocks na sinamahan pa ng 2 crucial na late dunks at isang matinding depensa sa kabilang dulo para selyuhan ng panalo ang pinaka hindi malilimutang bahagi ng isang napaka-epikong laban. History rin ang nagawa ni Wembanyama. Siya ang pinakabata na nakapagtala ng at least 40 points, 20 rebounds sa isang playoff game. Ang poor shooting naman ng OKC ang tinitignan ng maraming analyst. Sa first quarter hanggang sa third quarter, ito ang dahilan kung bakit nahirapan sila sa Game 1. At sa palagay naman ng maraming analyst ay mag-i-improve ang kanilang shooting habang umuusad ang mga laro sa serye. Pero para sa atin, malaking problema pa rin talaga si Wembanyama. Sino naman ang pipigil sa kanya para hindi makagawa ng maraming puntos sa loob ng paint? Maliban na lang siguro kung depensang madaya na hindi tatawadan ng referee. Ito lang nakikita natin na makakapigil kay Wembanyama dahil sa laki niya at bilis niyang gumalaw na pag-iiwanan talaga ang OKC sa ilalim. Gaya nga ng nasabi sa pahayag ng mga analyst, ang isa sa susi para maging dominant ang OKC laban sa team ng Spurs ay higitan nila ang opensa na nagagawa ng kanilang kalaban team. Mas mataas na accuracy ng shooting kaysa sa team ng Spurs. Ito ang kanilang nasabi. Pero problema pa rin ang second chance points ng Spurs dahil dito kay Wembanyama. Nagmimintis man ang kanyang kakampi, offensive rebounds naman ang nakukuha ni Wemby. Malaking role naman ang gagampanan ni Chet Holmgren. Paano niya lilimitahan ang isang Wembanyama sa Game 2? At kung nagawa ni Chet Holmgren na madepensahan si Wembanyama at hindi nagkaroon ng pambihirang stats na naman sa Game 2, ay sigurado tayo na ang OKC naman ang mananalo. Yun nga lang, kapag nakabalik si De'Aaron Fox para sa Spurs, hindi lamang si Wembanyama ang magiging problema. Pansin natin na nag-init ang opensa ni Caruso, Jalen Williams at Shai Gilgeous-Alexander nung Game 1, pero hindi ito naging sapat para makuha nila ang panalo. Kailangan rin nila ang malakihang ambag ni Chet sa pagpuntos kung gusto nilang manalo laban sa team ng Spurs. Lamang pa rin ang OKC. Minus 6.5 sila sa Game 2 dahil home court nga nila. Pero iba ang Spurs na kanilang kalaban, kaya naman tagilid sa odds ang minus 6.5 na ito para sa team ng OKC. Baka mauwi lamang sa 3 points ang lamang ng mananalong team, kaya paborang plus 6.5 na puntos para sa team ng Spurs. Tapos healthy pa nga itong si Wembanyama. Kapag nag-improve ang laro ni Chet Holmgren sa Game 2 labang Spurs at OKC, posibleng sila ang manalo. Iisa lang naman ang problema ng OKC para sa atin at ito ay si Wemby. Maraming beses na natin na nakita na sira ang laro ng Spurs kung walang Wembanyama. Wala silang matasahan sa loob ng paint at walang isang big man na madalas nakakakuha ng second chance points para sa Spurs kung walang Wembanyama. Dala na rin sa mahaba at athletic itong si Victor. Ganito ka-dominant si Wembanyama sa NBA. 25 points, 11.5 rebounds ang kanyang average. Ibig sabihin nito na mahirap mapigilan itong si Alien. Ngayon, mukhang ito na ang kanyang panahon para maging dominant sa NBA.
Mas mabilis gumalaw kaysa kay Yao Ming at may shooting pa. Kaya naman hirap talaga ang kalabang team na depensahan ang ganitong klase ng player. Pero kung depensang madaya tapos panig sa OKC ang referee, mukhang dehado naman si Wembanyama sa ganitong senaryo.